Okay na? Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So welcome again sa ating klase. At ngayon tatalon na tayo sa next lesson natin, which is yung pwede natin sabihin kapatid ni Hamzatul Wasl, which is si Hamzatul Qata'. Si Hamzatul Wasl siya yung connecting hamza. So kumukonekta siya. Paano siya kumukonekta? In a way na kapag may word na nauna sa kanya, ini-skip na, dumidikit na siya. Okay? Pero dito si Hamzatul Qata', ang pangalan niya is separating hamza. Actually, siya yung pangalawa natin tinalakay na hamza, Hamzatul Wasl, Hamzatul Qata'. Pero mas madali yung konsepto nito. Mas madali yung konsepto ni Hamzatul Qata'. Sabi dito, Hamzatul Qata' as opposed to the Hamzatul Wasl is always pronounced regardless of its position in a word or a sentence. Okay. So, si Hamzatul Wasl, marami siya masyadong technicalities. Okay, babasahin mo siya. Pag sa kanya ka mag-uumpisa, pag alif walam, lalagyan mo siya ng fatha. Pag hindi ka naman alif walam, titignan mo yung pangatlong letra kung i or u. Pero pag mayroon pang word na pag may word na nauna sa kanya, i-skip mo na siya totally. 'Di ba? So marami pang i-consider kay Hamzatul Wasl. Pagdating kay Hamzatul Qata', sabi dito, compared kay Hamzatul Wasl, si Hamzatul Qata' palagi mo siyang ipo-pronounce. So ibig sabihin, wala ka nang titignan ditong a o i, wala. Okay? Kung ano yung nakasulat sa kanya, yun na siya. So ito yung itsura ni Hamzatul Qata'. Ito. Alif na may ganito. Okay? Yan yung symbol ng hamza. Ito si Hamzatul Qata'. Yan. So itong si Hamza na to, sabi dito, it is important to note that the hamza or the symbol, itong hamza, may take many forms such as the following. So, ang dami niyang itsura. Itong hamza na ito, marami siyang itsura. Ito, itong itsura niya na to, na-click ba? Itong itsura niya na to, yan yung itsura nung mga letra ng ya or ng ba, ganyan, pero walang tuldok. Walang tuldok. Yan, tapos may hamza lang sa taas or sa baba, ganyan. Katulad nito, sin, tapos yung parang ganyan, tapos sin ulit. Ganyan, tapos ito na hamza. Okay? Or ito, parang ya, di ba? Parang ya na walang karugtong, pero walang tuldok. Walang tuldok, tapos hamza, merong hamza. Okay? Then ito yung Hamzatul Qata'. Okay? Pag nasa alif siya. Ito, siya lang mag-isa. Wala siyang sinamahan. Then, dito naman, anong letra to? Wow. Okay? So, nasa wow siya. So, ito si Hamza, napakarami niyang form, pero isa lang ang application niyan, regardless ng itsura niya. It's either a, i, or u. Yun lang ang basa dyan. So, pag may fatha yan, ang basa sa kanya ay a. Okay? Kapag may kasra siya, i. Pag may dhamma siya, u. Ganun lang. Okay? A, i, u lang siya. Okay? At hindi mo siya ini-skip katulad ng binanggit natin. Si Hamzatul Wasl, pag alif walam, fatha yan. Pag hindi alif walam, tignan mo yung third letter. Okay? Pag may first word, skip mo na. Pero ito wala. Mas madali yung konsepto ni Hamzatul Qata'. Okay? So sabi dito, regardless of the form or its position, the hamza is simply to be read like an alif with its haraka. So alif lang siya na babasahan mo ng haraka, a, i, or u. Okay? So, dahil alam kong medyo linalamig tayo, subhanallah, sulat na pala.
Sige, try natin basahin. Unang-una si Bro Abdurrahim. Dito tayo. Try natin basahin. Yung first mo, hamzatul wasal yan. Okay. Hindi. Alif yan. Tapos lam. Tapos, dito ka na. Ano yan? Alif yan. Tapos, hamzatul qata. Al-i. Okay. Okay. So, tapos ka na dito sa tatlong letra. Alif, lam, tsaka alif. Al-i. Aha. Kuya Jun, narinig kita. Al-Islam. Yung sin mo, may haraka wala? Okay. Al-Islam. Al-Islam mo. May kulang ka. Al-Islam mo mali. Malapit ka na. Sige. Kasi nalilito ka siguro dito. Ito ay, anong letra to? Alif. Alif yan. Alif yan. Okay. Alif. Ngayon, ito ay lam na may fatha. Tapos sinundan siya ng alif. Paano mo yung babasahin? Al-Islam. Hindi Islamu. Naalala nyo, pag yung letra merong fatha, sinundan ng alif, nagiging recipe yun para magkaroon ka ng anong tawag doon? Anong sa English or Tagalog? Erase. Hindi. Papahabain mo. Ano tawag doon? Mad. 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 Okay? So, binalikan tayo ni Mad. So, paano natin basahin, Bro Abdurrahim? Si Abdurrahim sasagot, ha? Papahabain mo lang yung merong fatha. Al-Islam. Hindi. Tulungan na kita. Una, yung hamzatul wasal natin. Yung hamzatul wasal natin, nakakonect siya sa lam. So, ibig sabihin, ayan. And then, lam, letter L. Hamzatul qata, na may kasra, I. Then next, sin na sukun, S. Lam, so letter L. Anong haraka niya? Hindi, dito ka muna, wag ka muna mag-double A. Anong haraka niya? Fatha. A. Si fatha, sinundan ng alif. Ibig sabihin nun, magiging mad siya. So, maglalagay ka pa ng isa. And then, tapos na tayo doon. Last letter natin ay mim. Ang haraka niya ay U. So, ang basa ay hindi mo papahabain si mismong tunog ng lam. Kasi narinig ko kanina, hindi. Ang papahabain mo yung Naging double ang L eh. al-Islamu. Al-Islamu. Kaya yun ha, al-Islamu ha. Ito tayo sa section. Sige. So, by the way, teka lang. Ito, lam yan. Okay? Ito yung, pag sinundan siya ng alif, kasi supposedly, kung i-apply natin logic natin, lam, tapos pag alif, ganito. Tama? Pero sa Arabic, hindi siya sinusulat na ganyan. Although may konting mga books ganun siya isulat. Pero mas madalas, kung ito ang lam, pag sinundan niya ng alif, ganito sinusulat si alif. Okay? So, pag linagyan mo yan ng fatha, tapos, so, lam, fatha, sinundan ng alif, minsan, magiging mad yan.
magiging leterang lam, tapos fatha, yung alif, magiging mad. Okay, katulad ng la ilaha illallah. La ilaha. Di ba mahaba yung la? La ilaha. So, ganito siya isulat. Kahit i-search natin sa Google, ito yung spelling ng la ilaha illallah. Ngayon, minsan, itong alif na to, nagiging hamzatul qata' yan. Yan. Kakaroon ng ganyan, o kaya dito sa baba. So, magiging la-a. La-a. O kaya la-i. Or la-u. Kapag hamzatul qata'. Pero pag walang hamza yan, ibig sabihin, mad lang siya. Okay? So, Kuya Jun, anong basa natin dito sa second word? Sige. Sorry, lagyan mo to ng haraka, dhamma. Nagdikit-dikit na ba kayo, Bro Abdullah? Kay Sheikh Zaki? Dikit-dikit na kayo? Bro Musa, nag-connect na kayo ng letra? Hindi pa? Hindi pa. Dalawa, tatlo. Hindi, maganda yung sa inyo kasi pinupulido nyo yung ano eh. Kasi mahalaga talaga yun. Pag hindi nyo pinulido yun, mahirapan kayo magbabasa kasi hindi nyo kabisado. Kaya maganda pulido talaga. Kaya Jun, anong sagot natin? Okay, so al. Ito yun, al. Next mo, yung hamzatul qata, anong haraka? Dhamma. So, paano yun? Okay, so, paano basahin? Okay, al-u. Next letter ka na. Aha. Sige. Ha? Al-u? Usula? Dhamma to ha? Al-usulu. Al-usulu. Anong nangyari dito kay Sod, Kuya Jun, tsaka kay Wow? Meron bang nangyari dito? Al-usulu. May nangyari sa kanila? Meron. Anong? Kasi dahil sa dhamma. Okay. Dito, si Fatha, sinundan ni Alif. Nag-cause yun para magmad. Al-Islamu. Partner yun kasi. Partner si Fatha, pag sinundan ng Alif yan, automatic mad ka. Dito naman, al-usulu. Si Dhamma naman dito, sinundan ni Wow. Parang partnership nila. Partnership din itong dalawa. Pag si Dhamma mo, sinundan niya ng Wow at walang haraka si Wow. Ibig sabihin nun, mad din sila. Okay? Kaya ang basa natin dito, al-usulu. Okay? Ba't mahaba yun? Kasi yung Dhamma, sinundan ni Wow. Partnership yan. Reminder, si Kasra, anong partner? Yeah. Pag meron kang letra na may kasra,
sinundan ni ya, ibig sabihin, papahabain mo to. Okay? Papahabain mo yung a, i, u, hindi yung letra. Kasi, naalala si Bro Manuel, hinabaan yung lam kanina. Ano yun? Another mistake yun na hindi ko na-anticipate. Pwede palang magkaganon. Pero hindi ganon ang basa sa kanya. So, pag meron kang letra, merong ya yan, tapos sinundan, kasra, sinundan ng ya, papahabain mo yung haraka nun. So, magiging basa dito ay sira. Okay? Pero pag may haraka yan, of course, babasahin mo yung haraka. Halimbawa, ito, siyara. Siyara. Okay? Or siyuru. Pero kung walang haraka yan, it means, itong ya na to, pinapahaba niya yung partner niyan, which is si kasra. Itong waw na to, wala siyang haraka, it means pinapahaba niya yung partner niya na si dhamma. And si alif na to, pinapahaba niya to. Partnership yan tatlo. Fatha, alif, ya, kasra, at dhamma, waw. Ha? Sasakyan? Sayara. Ito. Sira, talambuhay. Talambuhay. Okay? So, alam ko, medyo malayo na natin tinalaka yung mad na yon. Okay? Parang fourth lesson yata yun. Fourth lesson. Okay? So, baka hindi nyo na napapractice. Ano to sabi dito? Okay. Ito, practice lang ito. Sabi dito, the first letters above, hindi ito. Being hamzatul wasal. Okay. So, ito, dito, pinagsama na natin. Hamzatul wasal to, kita ba dyan? Sa malayo? Hamzatul wasal ito, then sinundan siya ng alif lam siya. So, ayan. Pag dito ka magi-start, al. Pero tandaan natin, si hamzatul wasal, pag may word na nauna, regardless kung a, i, u yan, i-skip mo na yan. Okay? Ayun ang kagandahan kay hamzatul wasal. So, kung dito lang tayo mag-start, al. Bakit al? Kasi alif wal lam. Okay? So, al, tapos hamzatul qata, anong haraka niya? U. So, al, u. Tapos, suli. Yung kanina binasa natin. Ngayon, practice lang natin yung hamzatul wasal. Meron kang word na ta'limu. Ta'limu. Ngayon, i-connect siya natin dito sa al-usuli, magiging ta'limul usuli. Ta'limul. Ang in-skip niya si hamzatul wasal. Yun yung in-skip. Pumunta na tayo agad kay lam. Ta'limul, and then start ka kay usuli. Dito naman, kung mag-i-start tayo dito sa second word, ano basa? Al-i. Hindi ali. Al-i. Okay, al-i. Al-i. Al-is. Kasi sukun. Al-is. Anong harakan ni mim? Hindi dhamma. Kasra. Which, ano basa? Al-is. Al-is. Sige. Anong basa sa kanya? Al-Islami. Ngayon, meron tayong word na nauna. Binasa natin to Al-Islami. Kasi sa kanya tayo nag-start. Ngayon, may first word tayo. Paano natin babasahin? Okay. Dinul Islami. So, from kay nun na may dhamma, dinu, tumalon ka na kay lam. Dinul. In-skip na natin si dinu al. Hindi.
Dinul Islami. Anong oras na? Baka nalilinlang na naman tayo. 10:50. Tama yan, Ustad. Tama ah? Okay. Remind lang, mga 11:10 tapos tayo inshallah. Okay. So, dito tayo ngayon mag-practice. Isa-isa ulit tayo. Sige po. Kuya Yusuf, sa first. Ano to ah? Dito ka muna. After, Hamzatul Wasal to. After nyan, same pa rin yan dito. Pero meron ka ng first word. So, mawawala si Hamzatul Wasal na linagay mo dito. Okay? Sige, try natin. Dito ka muna sa taas. Ay, sorry. Walang haraka. Al-Laksaru. Isa pa? Al-Laksaru. Al-Laksaru. Hindi Allah. Al-A. Al-A. Sige. Al-Aksaru. Al-Ak. Al-Aksaru. Okay. Ang correction ko doon, Kuya Yusuf, ang basa mo kasi sa kanya, Allah. Allah. Hindi Allah. Hindi Al-La. Al-Lak. Al-Lak. Hindi Al-Lak. Hindi. Al-A. Al-A. Hindi Allah. Okay? Kasi parang nalalagay mo yung Hamzatul Qata sa lam. Allah. Al-Aktharu. Hindi. Al-Aktharu. Al-Ak. Kumbaga, i-separate mo siya. Al-Aktharu. Hindi Al-Aktharu. Okay? So, Al-Aktharu. Ngayon, ito, paano natin babasahin na meron ka ng first word. Al-Aktharu pa rin yung next word mo, pero paano mo i-apply yung Hamzatul Wasal lang, chine-check natin dito. Sige. Wait. Alif wal lam. Hindi il. Pag alif wal lam, si Hamzatul Wasal, automatic, fatha, di ba? Pag hindi siya alif wal lam, dun ka lang mag-i tsaka u. Sige. Al-Adarul. Hindi. Mali ka dito. Adul. Ay. Al-Adul. Sige, isa pa. Al-Adadul. Okay. Aktaru. Very good. So, al-aktharu naging al-adadul aktharu. Al-adadul aktharu. Bismillah. Kuya Jun. Ready? Second. Al-As'aru. Gain yan. Hindi ain. May tuldok. Sige. Ready? Nalilito ako sa Saan? kain. Sa gain. Si gain. Si gain. Ito. Yan yung pangalan niya. Pero ang ibibigay niya lang sa'yo ay GH. Okay? So, it's just a matter of titignan mo kung fatha kasra o dhamma, gagigo. Ganun lang. Isa pa? Al-Asgaru. May mad ka, al-asgaru. 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 May mad yun, mali. Walang mad to. Ang asgaru, may lalagay mo ng alif sa after ng fatha ng gain. Al-asgaru.
Pero wala namang alif dyan. So, tanggalan mo ng mad. Asgaru. Al-asgaru. Al-asgaru. Okay? Maging sharp kayo sa al-asgaru tsaka al-asgaru. Asgaru. Now, Kuya Jun, al-asgaru pa rin to. Pero paano mo i-apply pag meron ka ng first word? Tapos, hamzatul wasal yung first letter mo sa second word. Al-waludu. Mali yung haraka. Check mo yung haraka mo. Al-wa. Okay. Al-wala. Okay. Al-waladu. Hindi al-waladu. Waladu, may mad na naman. Al-waladu. 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 Asgaru. Paano mo kukonect yung second word? Al-waladu asgaru. Hindi. Hindi al-waladu asgaru. May nawawala ka. Ito Kay Kuya Yusuf, al-aktharu. Okay? Al-aktharu. Ngayon, nung nagkaroon siya ng first word, ang naging basa niya, al-adadul. So, from adadu, dahil hamzatul wasal to, Kuya Jun, dahil hamzatul wasal to, nawala na siya. Pumunta na siya kay lam. Al-adadul aktharu. Al-adadul aktharu. So, in-skip niya lang si hamzatul wasal, pero si lam, nandun pa rin. So, ngayon, ganun din yung case mo. So, al-waladu, paano ka pupunta into the second word? Al-waladul Okay. asgaru. Al-waladul asgaru. So, Nawala yung lam. nawala yung lam. Ang ginawa mo, al-waladu, in-skip si hamzatul wasal, which is tama, pero in-skip mo rin si lam. Al-waladu asgaru. Hindi ganon. Kailan mawawala si lam? Kapag yung sumunod sa kanya, syamsiyah. Pero hindi naman syamsiyah si hamzatul qata'. Okay? So, babalik mo si lam. Al-waladul asgaru. Sabi na bro. Sige. Number 3. Brother Manny. Al-ak. Baru. Very good. Ang bilis nun Al-akbaru. Anong basa natin pag linagay na siya ng first word? Al-kibal. Aha. Al-ki. Al-ki. Tabu. Okay, al-ki. Tabu. Hindi tabu. Al-kitabu. Tabu. Anong meron? Anong meron? Anong linagay mo? Pahaba. Mad. Mad. Ba't may mad? May fatha ka, sinundan ng fat ng alif. Okay? So, ibig sabihin, papahabain mo yung ta. Kita. Okay? Al-kitabu. Very good. Al-kitabu. Oh, now, tanong ka na sa second word. Al-kitabu. Al-kitabun. Good. Nakalimutan siya. Second. Sige. Al-kitabul. Tabaru. Ak. Kabaru. La. Akbaru. Al-kitabul akbaru. Al-kitabul akbaru. Anong oras na? May 9 minutes pa tayo. Okay. Sabi dito, also, hamzatul qata' can also appear at the middle of a word. So, ibig sabihin, sa gitna ng word. Kasi dito kanina, nasa harapan palagi siya. Dito, nasa gitna siya.